Ang nakaraan sa ang pagbabalik ng walang kapantay na Spear Knight. Nakabalik na si Joshua na nagpapanggap na si Ash Van Frederick sa Academy upang pumasok pagkatapos ng 3 araw niyang pagkawala. Pinaalala naman ni Amaro sa kanilang guro ang hindi natuloy na sparring nila ni Ash dahil sa akala ng lahat ay natakot si Ash sa kanya. Kung kaya iminungkahi niya na ituloy nila ito dahil kundi ay siya na mismo ang gagawa ng iba pang mga hakbang. Wala namang nagawa pa ang kanilang guro kundi ang ipagpatuloy ang kanilang sparring ni Ash. At makikita na nasa Academy Small Drill Hall na sila at bakas sa mukha ni Icarus na nag-aalala ito para kay Ash. Ang pagpapatuloy, napansin naman ito ni Ash at nagsalita. Sinabi niya na base daw sa ekspresyon ng mukha ni Icarus ay nakikita niya na hindi nagtitiwala si Icarus sa kakayahan ni Ash. At hinamon ni Ash si Icarus ng isang pastahan. Nagulat naman si Icarus nang marinig niya ang hamon ni Ash sa kanya. Sinabi ni Ash kay Icarus na kung magagawa niya daw na matalo si Amaru para maprotektahan ang paniniwala nito at makaligtas mula sa Sten family na walang kahit na anumang issue. Siya daw ang magiging panalo sa pastahan nila. At kung ang isa sa kanila ang matatalo ay susundin daw ng talonan ang kahilingan ng nanalo. At tinanong niya si Icarus kung pumapayag daw ba ito. Tumugon naman si Icarus. Pasigaw niyang sinabi kay Ash na hindi niya daw alam kung bakit daw ito sinasabi ni Ash ngunit ang layunin niya lang daw ay pigilan ang magaganap na labanan sa pagitan nila ni Ash at ni Amaru. At higit pa daw dun, hindi pa daw alam ni Ash kung ano ang hihilingin nito kung siya mismo ang mananalo sa kanilang pastahan. At tinanong niya si Ash kung bakit ba daw ito sinasabi ni Ash na walang pag-iingat. Nakangiti namang tumugon si Ash at sinabi niya kay Icarus na syempre daw, sinasabi niya daw ito dahil hindi kailanman niya naisip na siya ay matatalo. At nagharap na sila ni Amaru sa gitna ng drill hall at makikitang may hawak-hawak na espadang kahoy si Amaru sa kanang kamay nito. At bakas sa mukha ni Amaru ang galit at determinasyon na tila bang sinasabi nito na gagawin niya ang lahat para lang matalo niya si Ash para sa karangalan ng pamilyang Sten. At biglang nagsalita ang kanilang guro. Sinabi nito kay Icarus na hayaan na daw ito dahil hindi na daw nila pwede pang iantala ang tunggalian na ito. Napatahimik naman si Icarus pagkatapos marinig ang sinabi ng kanilang guro sa kanya at makikita naman si Ash na nakangiti na hawak-hawak ang sibat na kahoy na tila bang kumpiyansa itong mananalo laban kay Amaru. At habang tumatalikod si Icarus paalis ay sinabihan niya si Ash na dapat daw nitong mas pahalagahan ang sarili nito. Dahil hindi daw nito mababago ang lugar na ito o ang academy na mag-isa lang. At bigla namang napaisip si Ash at nagtataka sa mga sinabi sa kanya ni Icarus. At napatanong siya sa kanyang pag-iisip na sa hula daw niya ay may kung anong nangyari kay Icarus. At sumigaw na ang kanilang guro na maghanda na daw sila at sisimula na ang tunggalian sa pagitan ni Amaru Bronsten at Ash Van Frederick. At nagsigawan ang lahat ng mga kaklase nila sa tuwa at excited na rin sa magiging resulta ng labanan nilang dalawa. At naghanda na si Amaru upang lumaban. At habang siya ay nasa fighting position bilang isang eskrimador, naghihiyawan naman ang mga kaklase nilang nanunood at sumisigaw na durugin daw nito ang mayabang na si Ash. Ang isa naman ay sumigaw na galingan daw ni Amaru at ang isa naman ay sumigaw na bugbugin daw ni Amaru si Ash na may sibat na kahoy gamit ang espadang kahoy nito. At siya ay biglang nagulat at galit nang makita niyang si Ash na nakapikit lang habang hawak-hawak nito ang sibat na kahoy. Nagalit si Amaru dahil para sa kanya si Ash daw ay parang iniinsulto lang siya at parang hindi siniseryoso ang kanilang laban. Napatanong naman ang isa sa kanilang kaklase na nanunood sa gilid na kung ano ba daw ang ginagawa ng bastardong si Ash at bakit ba daw pinipikit nito ang kanyang mga mata. Sumigaw naman ang isa pa nilang kaklase. Iminungkahi nito na sumuko na lang daw si Ash sa laban nila ni Amaru. At sumigaw din ng dalawa pang mga estudyante, sinabi nila na si Ash daw ay isang attention seeker lang at kulang sa pansin. At habang hawak-hawak ni Ash ang sibat na kahoy nito siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya sa kanyang pag-iisip na kahit daw naabot na niya ang 3rd stage ng kanyang magic spear art, at imbes na gamitin daw ang kapangyarihan na iyon para matalo niya si Amaru ay gagamitin niya na lang daw ang spearmanship niya upang matalo niya ito. Sinabi niya rin na matagal na daw niyang hinahabol ang pinnacle ng The Magic Spear Art mapa hanggang sa ngayon. Ngunit hindi pa rin daw niya lubos na makita ang dulo ng kanyang tinatahak na landas. At nakalimutan na niya daw na wala nang may mas importante pa sa basics at fundamental ng kanyang spear arts.
At nakikita na niya sa sandaling ito ang landas na tinatahak niya noon. At sa tingin niya daw ay nararamdaman niya na maaabot na niya ang tuktok sa ngayong pagkakataon, na hindi niya naaabot nung nakaraan niyang buhay. At nag-umpisa na ang tunggalian nila ni Amaro. At mabilis na umatake si Amaro sa kanya. At habang pasugad si Amaro siya ay nagsalita. Pasigan niyang sinabi kay Ash na may limitasyon sa pagiging arogante nito at tinawag niyang bastardo si Ash. At tinanong niya si Ash kung sinusubukan pa rin ba daw nitong gumawa ng mga walang kwentang dahilan para matigil ang kanilang laban. At sinabi niya rin na hindi niya na daw hahayaan na maulit pa daw yon. At biglang iminulat ni Ash ang kanyang mata at nagsalita. Binigkas niya lang ang dalawang salita na maraming salamat. At makikitang biglang nawasak ang espadang kahoy ni Amaro at lumaki ang mga mata nito sa gulat at hindi makapaniwala sa nangyari at siya ay nasaktan at biglang bumagsak. Nagulat naman ang mga kaklase nilang nanunood sa kanilang laban at ganoon din ang kanilang guro pati na rin si Icarus. Nagsilakihan ang mga mata nila at hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan na laban. At biglang napabugtong hininga ang isa nilang kaklase na babae at nagsalita. Sinabi niya na gaya nga daw ng kanyang iniisip. Hindi daw gumalaw si Ash sa paraang gusto nito. Napansin naman siya ni Icarus at narinig niya ang sinabi nito. At sinambit ng babaeng kaklase nila ang totoong pangalan ni Ash Van Frederick. Joshua Von Agnes. At nagulat na napatanong si Icarus sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya sa kanyang pag-iisip na sinabi ba daw ng babaeng kaklase niya ang pangalang Joshua Von Agnes. At habang nakatayo si Ash at tinitingnan ang talunan na si Amaro na nakadapa sa sahig. Siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na ang sukdulang bilis na hindi kailanman makikita ng kanyang kalaban na parating, ang bilis na nilampasan pa ang mga limitasyon ng pagiging mabilis ay sa wakas daw nakuha na niya. At ang tuktok daw ng kanyang mga pangarap na hindi niya maabot kahit sa kanyang nakaraang buhay ay sa wakas naabot niya na rin. Ang enlightenment of the sixth stage ng The Spear Art. Nakamtan na rin daw niya ito sa wakas sa isang iglap lang. At lumipat ang eksena sa Avalon Academy Female Trainee Dorm. At makikita ang isang babae na may kinakausap sa isang communication orb at nagsalita. Sinabi niya na akala niya daw ay gugugulin ni Ash ang mga araw niya ng tahimik lang ngunit siya daw ay gumawa ng isang napakalaking gulo. Makikita naman na may isang lalaki na lumabas sa communication orb na hawak-hawak ng babae at nagsalita ito. Sinabi niya na matagal na rin daw nang huli silang nagkita ni Anna. Si Anna pala ang pangalan ng babaeng kaklase ni Joshua at tinawag niya ang lalaki sa communication orb na ama. At tinanong niya ang kanyang ama kung bakit ba daw siya mismo ang sumasagot ng direkta sa tawag niya. At tinanong niya kung may problema ba daw sa kanilang kaharian. Tumugon naman ang kanyang ama. Sinabi nito na kahit daw na mayroong kaunting kahina-hinalang paggalaw sa throne ay wala naman daw malalaking issue. At nagtanong ulit si Anna. Tinanong niya sa kanyang ama na kung ganoon daw bakit siya mismo ang sumagot sa tawag nito. Tumugon naman ang kanyang ama. Ibinalita nito kay Anna na ang Thunder Seat na isa sa The Seven Magicians, na si Jackster Oaks ay pinaslang si Viscount Big. At sinabi rin nito na si Viscount Big daw ay napakalaki ng pakinabang sa kanilang pagkukunwari at ito daw ay nakakalungkot. Nagulat naman si Anna sa kanyang narinig na balita mula sa kanyang tunay na ama at hindi siya makapaniwala na pinatay ng isa sa The Seven Magicians si Viscount Big. At tinanong niya ang kanyang ama kung bakit ginawa iyon ng isang egotistical group ang karumal-dumal na gawain na iyon. At tinanong niya ulit ang kanyang ama. Tinanong niya na kung nalaman na ba daw ng The Magic Tower ang tungkol sa kanilang mga plano. Tumugon naman ang kanyang ama sa kanya. Sinabi niya na sa kabila daw ng mga ikinikilos ng The Magic Tower, ang lahat daw na ito ay walang kaugnayan sa kanila. At mukha daw si Joshua Von Agnes ay may nakuha na isang mahalagang bagay na kung saan hinahanap ng The Magic Tower. Nagulat naman si Anna nang marinig niya mula sa kanyang ama na may kung anong bagay na hawak si Joshua na hinahanap ng The Magic Tower. At sinabi niya na mas makakabuti nga raw ito sa kanila dahil ang Magic Tower na mismo ang kumikilos para sa kanila. Tumugon naman ang kanyang ama. Sinabi nito na walang saysay daw ito dahil ito daw ay isang bagay na tanging ang Magic Tower lang mismo ang makakagamit. At kung ang atensyon daw ay lumipat sa kanila, ang kanilang mga plano daw ay maaaring mabura o masunog. Dagdag pa niya, ang importante lang daw sa ngayon ay ang lahat ng mga variable ay nangyayari kay Joshua.
At tinanong niya kay Ana na hindi ba daw ito ang rason kung bakit daw ito tumawag. Tumugon naman si Ana at sinabi na tama ang kanyang ama. Si Joshua daw ay gumawa ng isang malaking gulo sa sandaling pumasok ito sa academy. Hinamon daw si Joshua ng isang duelo sa sandaling tinawag niyang basura ang rapier bilang isang sandata sa harap mismo ng The Sten family. At pagkatapos daw noon ay nagawa niya matalo ang anak ng The Sten family sa isang pag-atake lang. Napatawa naman ang kanyang ama nang marinig ito at siya ay napaisip. Sinabi niya kay Ana na kung totoo ito daw ay kahanga-hanga. At iniisip niya kung ano ang magiging itsura ng mukha ni Duke Agnes kung malaman niya ang tungkol dito. At ang opisyal na tagapagmana daw ay baka mapapalitan at mapupunta daw ito sa batang si Joshua. Napatanong naman si Ana. Tinanong niya na okay lang ba daw na ipawalang bisa na lang ang pagiging legitimate na anak ni Babel at isang illegitimate na anak ang papalit bilang tagapagmana. At sinabi niya na tila daw hindi niya naiintindihan ang lahat ng ito. Tumugon naman ang kanyang ama. Sinabi nito na kahit daw illegitimate na anak si Joshua, hindi ba daw papabara ni Duke Agnes ang kanyang anak kaysa sa ibang tao. At bumalik ang eksena sa academy na kung saan ipinatawag si Joshua ng kanilang guro. At kinausap ng kanilang guro si Ash. Sinabi nito kay Ash na matagal na rin daw nung nawala ang Panginoon ng pamilyang Frederick at hindi rin daw silang renowned Marshall family. At saka, hindi pa daw nakakakita ang kanilang guro ng ganoong klaseng spearmanship sa buong buhay nito. At tinanong niya si Ash kung sino ba talaga ito. At sumagot naman si Ash. Sinabi niya na siya si Ash Van Frederick. At makikita naman sa mukha ng kanilang guro na tila bang hindi ito naniniwala sa sagot ni Ash sa kanya. At bigla siyang tumayo at naglakad patalikod at nagsalita. Sinabi niya kay Ash na mayroon daw mga anak ng mga high-rankang nobles at royalty ng ibang kaharian ang naka-enroll sa academy habang tinatago nito ang tunay nilang pagkakakilanlan. At sa totoo lang daw, wala daw siyang pakialam sa kung ano man ang iniisip ni Ash. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pagbabago ay hindi kanais-nais. At kahit daw mula sa Sten family si Amaro, ang nangyari daw sa pagitan nila ay isang duelo lang sa pagitan ng mga trainee. At ang mga sinabi daw ni Ash kay Amaro ay masasabing isang away lang ng dalawang bata. At gayunpaman daw, ang nangyari ay isang ganap na naiiba dahil nagawa daw matalo ni Ash ang swordsmanship ng Sten family sa harap ng mga anak ng mga ilang mararangal na pamilya. Tumugon naman si Ash at sinabi niya na akuin niya ang lahat ng responsibilidad, at ang lahat ng kakalabasan ng nasabing tunggalian nila. Tumugon naman ang kanyang guro. Sinabi nito kay Ash na gaya nga daw ng kanyang mindset ay may isang estudyante din na nag-enroll nung nakaraang taon na nagsabi rin gaya ng kanyang sinabi na akuin ang responsibilidad. Isang bata na ang pangalan ay si Simes Kun Douglas. Nabigla naman si Ash nang marinig niya ang pangalan na sinambit ng kanyang guro at tila bang kilala niya ito. Nagsalita naman ulit ang kanyang guro. Sinabi nito kay Ash na ito daw ay hindi isang problema na mareresolba lang sa pamamagitan ng pag-ako sa responsibilidad. At kahit daw ang academy, mga trainees, na dapat sana ay magkakapariho lang ang mga ranggo ay may invincible hierarchy sa pagitan nila dahil sa kapangyarihan ng kanilang pamilya. At ipinaalam nito kay Ash na ang division ng hierarchy ay matagal nang nabuo. At si Amaru daw ay parte na ng hierarchy na yon. At tinanong niya si Ash kung alam ba nito kung ano ang ibig sabihin nito. At simula daw sa ngayon, ang mga batang yon ay hindi natitigil sa panggigipit sa mga anak ng mga mahihinang pamilya kasama na si Ash. Nagsalita naman si Ash. Sinabi niya na mangyari daw bang pahintulutan siyang magtanong ng isang katanungan. Ang paghati-hati sa mga estudyante base sa kanilang mga ranggo para sa kadahilanang maiwasan ang higit pa na pang-aapi at ang pagtayo lang sa gilid habang nangyayari ang lahat ng mga karahasan at pagbablackmail na nangyayari sa loob mismo ng academy ay isa bang gawain ng isang matanda na tinatawag ang sarili bilang isang guro. Nagulat naman ang guro sa tanong ni Ash. At dagdag pa nito, naniniwala siya na wala siya daw may matututunan o hindi daw siya dapat makinig mula sa ganoong klaseng guro. At kung pipigilan daw nito ang isang bagay na mangyari dahil natatakot siya sa mga kakahinatnan nito, ang masamang mga pag-uugali daw ay patuloy pa rin na mangyayari magpakailanman. Tumugon naman ang guro ni Ash. Sinabi nito na may mga bagay daw sa mundong ito na hindi na mababago. Sumagot naman si Ash. Sinabi niya na walang bagay daw sa mundong ito na tulad ng salitang hindi.
At tanging mga duwag lamang daw ang hindi sumusubok ng anuman dahil sa kanilang sariling takot. Napatahimik namang saglit ang guro ni Ash at nagsalita. Sinabi niya na kung ang layunin lang daw ni Ash sa pagpunta nito sa academy ay ang compulsory graduation ay irerekomenda na lang daw niya ito sa Imperial Knight Order. At kung ang tulad ni Ash daw na may ganitong antas ng kakayahan, ay papasa daw ito sa pagsusulit ng walang anumang issue. Napaisip naman si Ash at naalala nito si Kaiser. Sinabi niya sa kanyang pag-iisip na tinanggihan na niya daw ang alok sa kanya ni Kaiser ng the Imperial Family's recommended admission. At saka daw dahil naliwanagan na siya sa kapangyarihan ng Bronto, hindi na daw siya pwedeng mag-aksaya pa ng oras sa Academy o sa the Imperial Knight Order. Bigla namang nagsalita ulit ang guro ni Ash. Tinanong niya ito kung ano daw ang desisyon ni Ash. At gamit daw ng kanyang autoridad, ang pag-apply niya daw sa pagsusulit ay higit pa daw sa posible. Tumugon naman si Ash at sinabi niya na wala rin daw siyang planong aksayahin ang kanyang oras sa academy. Natuwa naman ang guro ni Ash nang marinig niya ang sagot ni Ash at kung ganoon daw ay okay na at. Hindi pa nakakatapos sa pagsasalita ang guro ay bigla namang nagsalita si Ash. Sinabi nito na gayunpaman daw wala rin siyang planong umalis o tumakbo na nakatago ang buntot nito sa pagitan ng kanyang dalawang mga binti. At hindi daw siya isang duwag. Napatahimik naman ulit ang guro nito nang marinig niya ang sinabi ni Ash at makikitang yumuko na sa harapan niya si Ash at handa nang umalis. At tumalikod na ito at iniwan na niya ang kanyang guro sa silid at umalis. Napatingin naman sa labas ng bintana ang kanyang guro at nagsalita. Patanong niyang sinabi na siya daw ba ay isang duwag, at tinanong niya rin kung ganoon din ba daw ang iniisip ni Siamese. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.